Dito pa lang sa unang play ng Gilas kontra sa Jordan noong group stage, alam nyo na yung priorities ng Jordan eh. Hindi nila masyadong scouted tong si Japeth in terms of yung mga markadong players ng Gilas, kaya ginulat sila nitong backdoor alley-oop sana, hindi nga lang pumasok. Nga pala, ang front court combination na ginawa nga ni Coach Tim dito ay si Junmar ang center, sabay Japeth naman bilang power forward. And balik sa natural position niya tong si Brownlee na small forward. Defensively mga idol, may mga weaknesses to pero mayroon din namang mga strengths. Dito makikita natin yung benepisyo ng ganitong klaseng front court. Kabungguan na ngayon ni Junmar tong si Aldwiri na kapwa niya 6'10 plus na sentro. So kung ikaw si Coach Tim, ayos lang yan. Sabay si Japeth pa nga ang unang pinapatao kay RHJ dahil mobile big man pa rin naman tong si Japeth at mahaba rin. Dahil din dyan ay hindi masyadong nasasagad si Brownlee sa depensa at mas naiipon niya ang kanyang energy. To lineup nga to at itong si Brownlee sanay nga rin naman maging 4, so itong si Aldwiri ay nahirapan umiscore dyan kasi naabangan siya. Ang problema mo nga lang sa ganitong klaseng combination offensively ay nagiging non-factor paminsan si Japeth. Hindi naman sa parang kinukulang siya sa effort. Nung laro lang din kasi na to ay hindi nahuhulog yung mga tira niya. At tulad nga no sinabi natin sa simula, hindi naman siya yung priority ng depensa. Kita nyo yan? Iniwanan ni RHJ itong si Japeth para mag-help kay Brownlee. And capable shooter naman si Japeth mula dyan. Although hindi naman siya tumitira dyan parate. Kaya sana mamaya, kung mangyari man na maharap siya sa ganyan, ay mahulog din yung tira niya. Importante talaga sa atin yung floor spacing na pwedeng mahatid ni Japeth offensively. Dahil sa ating mga big man, siya ang pinaka-switchable natin na option. I-echo lang natin yung kay Japeth. Dito binubuo na ng Gilas ang kanilang triangle offense. And kita nyo, pinababayaan lang ni RHJ itong si Japeth at alam niyang ipapasa niya yan sa kung sino man. For sure, kung si Brownlee ang nandito sa pwesto ni Aguilar ay hindi naman ganyan ang magiging treatment ng depensa. So pwedeng pagbayaran nga po ni Japeth yung ganyang disrespect sa depensa sa kanya basta maganda ang kanyang shooting. Although I know naman na hindi ititira ni Aguilar yan dahil need nga nilang paandarin pa ang kanilang triangle. Sabay malayo rin naman sa mga pagkakataon na ito. Pero kung kaya naman niya at libreng-libre, why not, 'di ba? Okay, balik tayo sa Fajardo-Japeth combo. Ngayon naman ay makikita natin yung weakness kapag si Junmar din ang center nyo sa depensa. May chance kasi na tatargetin talaga siya ng kalaban. Tulad nga nito na isang pick lang, masyadong mababa siya para i-challenge ng tunay itong si RHJ kung sakali man natitira siya. Problem talaga yan with Junmar. Okay na okay siya offensively pero issue talaga ang mobility niya sa depensa. Kita pa rin natin yung benefits ng matangkad na lineup. Yung length nito ni Japeth ay naging dahilan din dyan upang mabisong umatake si RHJ. Pero sweet spot niya to, so dapat nag-step out din talaga si Abay kung sakali man na matatapat siya sa ganyan next game. Ang susunod na combi naman ay itong Fajardo-Kwame frontcourt nila at walang masyadong contrasting style na Junmar at Kwame sa isa't isa. Siguro mas mabilis lang si Kwame at mas okay naman na offensive player si Abay. Pero kita nyo na itong si Kwame hindi komportable sa pagiging 4. Hindi na nga rin niya nabigyan ng espasyo si Abay at ang sikip-sikip sa ilalim. Nagkaroon naman ng big to big passing pero wala silang na-create na magandang diskarte rito kasi yung malalaki rin naman ng Jordan andyan, natapal pa siya. Tapos ang isa pang naging combo ni Coach Tim ay itong Japeth Kwame naman. Para sa akin ito ang pinaka-okay gamitin kung depensa ang pag-uusapan. Versatile big si Kwame and as mentioned kanina, switchable at versatile big din naman si Japeth. Kita natin yan na noong may pick kay RHJ, easily ay nakaangat at nag-switch si Kwame preventing na makalapit pa si Hollis Jefferson sa perimeter. Pero kumpiyansa pa rin naman talaga siya at alam niya na mismatch pa rin to. Makakascore ang Jordan dito pero ayun nga, okay ang length at defensive abilities itong dalawang to para pumalag. Na-challenge din naman to. Pasok nga lang. And syempre ang problema mo lang talaga sa kanila ay offensively.
Tulad nga rito na masikip na naman at hindi katulad kanina kay Junmar na pwede mong ipasa ang bola sa kanya at mangangalabaw siya, dito sa kanila hindi mo pwedeng sabihin na ganun din. Mas magiging predictable ang opensa dahil matik si Brownlee na lang ang kakana at magfo-focus ang depensa kay Brownlee. Tulad nga rito na natigilan na lang din siya. Meron pa Japeth Brownlee combo lang noong second half. Wala silang natural center dyan at matik ginamitan na ng laki ng Jordan tong mga manok natin at masyadong maliit na tayo para makasabay sa kanila. So mamaya mga idol, intriguing din yung ganitong parte kung ano ang gagawing combination ni Coach Tim Cone. And ako personally feel ko ang pinaka-balanse talaga dyan ay yung Fajardo pati Aguilar na Twin Towers. Kailangan lang talaga maging threat si Japeth offensively at mahulog yung mga catch and shoot niya kung sakali man na magkakaroon siya ng ganong klaseng opportunity. Panigurado basag ang depensa ng Jordan kung mangyayari man yon. May length din sila at yung lapad ni Junmar ay magagamit din niya laban kay Aldwairi. Pero hindi pa rin talaga to ang perfect combination. Nakabase pa rin talaga sa kung paano ang takbo ng laro mamaya. Although mas okay pa rin na tayo ang magdidikta ng laro, hindi yung susubukan nating i-match up lang sila sa kung ano yung combination din nila. Dapat Jordan ang mag-a-adjust sa atin, hindi yung tayo ang mag-a-adjust sa Jordan. Agree ba kayo dito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.